Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawa, nakatutok pa rin kayo dito sa Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po ang makakasama nyo ngayong araw, Carlos San Diego Malaban. Ako naman po si Tim Lateras, isa na naman pong episode ang ating pagsasaluhan para talakayin ang mga napapanahong balita at mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paggawa panghanap buhay sa ating bansa. Ang siyang dahilan na mamahal. Tayo Sir Tim sa ating mga kamanggagawang nakikinig sa Armed Forces Radio Channel DWWD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin po kami via live stream sa aming Facebook pages, the Department of Labor and Employment at AFP Radio DWWD official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Good morning mga kamanggagawa. Good morning Sir Tim. At syempre, good morning po sa ating mga taga-subaybay natin, no? Hindi lang nakikinig sa radyo, pati na rin yung mga nakatutok sa atin via live stream. Ayan. Tuloy-tuloy pa din po ang paghahatid ng ating mga serbisyong kapaki-pakinabang para sa ating mga kamanggagawa. At last week nga Sir Tim, napakadami nating mga isinagawang mga programa, proyekto at serbisyo kaugnay ng ating sinelebrate last week, which are, dalawa kasi sila, yung Araw ng Kalayaan, pati na rin yung World Day Against Child Labor. Tama ka dyan, Ma'am Carla, talagang naging busy. Yes, very much. Nariyan nga yung malawakang Independence Day job fairs kung saan mahigit 3,000 ang ating na-hire on the spot. At syempre nagkaroon din tayo ng malawakang paghahandog ng livelihood assistance para naman yan sa mga magulang ng mga na-profile nating child laborers, syempre para matulungan silang kumita ng pera. At yung kanilang mga anak naman hindi na magtrabaho. Oo, hindi na kailanganing magtrabaho, mag-focus na lang mag-aral, focus on their health, ganyan. At syempre, no, nung pagkatapos naman ng Labor Day to, Sir Tim, no, nung June 13, is inilunsad naman natin kasama nung Department of Agriculture yung Benteng Bigas Meron na program para sa ating mga minimum wage earners. At nationwide din yan. Mahigit 16,000 workers naman yung nakinabang dyan sa ating simultaneous rollout. At yun pa lang yan, simultaneous rollout
sa first day pa lang yan ng programa kasi ang target dyan ng DOLE at DA, Sir Team, around 500,000 to 600,000 na minimum wage earners yung matulungan natin by the end of this year. Napakagandang balita nga yan, no, para sa ating mga kamanggagawa, Ma'am Carla. At speaking of magandang balita, isa pang programa na tinututukan ng Department of Labor and Employment is yung pagtatayo ng pinakaunang Workers Rehabilitation Center Complex sa bansa na pinangungunahan ng Employees Compensation Commission. Yes, yun ang Workers Rehabilitation Center Complex. Hindi naman na yan siguro bago, no? Lalo dun sa mga laging nakasubaybay sa atin kasi last Labor Day pa yan na ilunsad natin. Pero kung ano yung mga bagong detalye o progreso nitong proyekto nito, kasi napakaganda ng proyekto na ito, lalo para sa ating mga tinatawag na persons with work-related disabilities or yung PWRDs. Yan. So kung ano yung mga bagong detalye, kung nasaan na ba yung progreso ng proyekto na iyan, ng ating kagawaran, yan ang pag-uusapan natin mamaya, mga kamanggagawa, kasama walang iba kundi ang ating Employees Compensation Commission o ECC Executive Director, Attorney Kaima Villa B. Velasquez. Pero bago yan, mag-good news muna tayo. Benteng bigas, meron na para sa minimum wage earners na pinangunahan ng DOLE at DA o marangkada na. Formal nang inilunsad ng DOLE at Department of Agriculture o DA ang malawakang rollout ng programang Benteng Bigas Meron o BBM na for minimum wage earners nitong ika-13 ng Hunyo 2025 sa Manila Harbor Center sa Tondo, Maynila. Pinangunahan ni DOLE Officer in Charge Benjo Santo M. Benavides at DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nasabing programa, kung saan nakatanggap ng 5 kilong bigas sa presyong 20 pesos kada kilo ang nasa 800 na rank and file port workers. Sa kabuuan, 16,126 na minimum wage earners mula sa 100 na establishmento sa buong bansa ang nakinabang sa rollout ng programa. Ayon kay DOLE Officer in Charge Benavides, itinuturing na katuparan sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang mga pangunahing bilihin. Anya, hindi lamang ito pangakong napapako kung hindi ay isang ganap na rin na katuparan. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Mr. Fernan Narida, Presidente ng Manila Harbor Center Port Services Labor Union sa DOLE at DA. Ayon kay Ginoong Nerida, ang programa ay bunga ng sama-samang pagkilos upang mahatid ang programa sa mga minimum wage earner. Layunin ng programa na mas maparami pa ang mga manggagawang Pilipino na makikinabang sa murang bigas. Samantala, dumalo rin sa nasabing event sina DOLE Assistant Secretary Amarfina R. Reyes, Regional Director Attorney Sara Buena S. Mirasol ng DOLE National Capital Region at Bureau of Workers with Special Concerns, Officer in Charge Lailani M. Reynoso. Magandang balita naman tayo mula sa rehiyon ng Calabarzon. Programang tupad ng DOLE nagbigay tulong sa mamamayan ng Polillo. Umabot sa 770 benepisyaryo ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program mula sa bayan ng Polillo ang nakatanggap ng kabuuang mahigit 4 na milyong pisong sahod bilang bahagi ng mithiin ng pamahalaan na iahon ang mga sektor na higit na apektado ng kahirapang pang-ekonomiya. Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment Quezon Provincial Office, layon ng payout na ito na mabigyan ng pansamantalang pagkukunan ng panggastos ang mga nawalan ng trabaho, underemployed at seasonal workers habang sila ay nakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad gaya ng postal cleanups, pagkukumpuni ng pasilidad pampubliko at mga proyektong pangkalikasan.
Ang Polillo, isang liblib na bayan sa isla na kilala sa yamang dagat at ng mga mangingisdang komunidad, ay matagal nang humaharap sa hamon ng kakulangan sa oportunidad sa kabuhayan at hindi tiyak na pamumuhay. Sa inisyatiba ng Dole Quezon, nabigyan ng alternatibong pagkakakitaan ang mga pamilyang karaniwang umaasa sa pangingisda para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang payout ceremony ay hindi lamang basta pamimigay ng pinansyal na tulong, ito ay naging isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng pamahalaan at ng mamamayan ng Polillo. Hinikayat ng mga kinatawan ng Dole ang mga benepisyaryo na gamitin ang suportang ito bilang hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan. Good news naman mula Western Visayas. Kalahating milyong pisong halaga ng tulong ipinagkaloob ng Dole sa isang kooperatiba. Bilang paggunita sa ika-127 na araw ng kalayaan, isinagawa ng Department of Labor and Employment, Antique Field Office, ang pamamahagi ng mga kagamitang pang-bakery sa Pandan Multipurpose Cooperative na nagkakahalaga ng kalahating milyong piso noong June 12 ng kasalukuyang taon. Ang proyektong ito ay bahagi ng Adjustment Measures Program ng Dole na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga kooperatiba sa paggawa ng mga caravan at iba pang produktong tinapay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan upang madagdagan ang kanilang mga makina. Ito ay bunsod sa mataas na demand sa mga produktong tinapay, lalo na't ang kooperatiba ang siyang nagsusupply para sa feeding program ng Department of Education. Nagpahayag ng pasasalamat ang chair ng Board of Director ng nasabing kooperatiba na si Engineer Tahanlangit sa tulong na ipinagkaloob ng pamahalaan. Ayon sa kanya, ang mga kagamitang ibinigay ay tiyak na makakatulong upang mas mapalawak pa ang kapasidad ng produksyon ng kanilang panaderya. Ang Dole Adjustment Measures Program ay dinisenyo upang matulungan ang mga negosyo na mas mapalakas ang kanilang pagiging competitive sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kasanayan ng mga manggagawa at pag-angkop sa mga pagbabagong pang-ekonomiya. Layunin din nito na protektahan ang mga manggagawa at negosyo, isulong ang paglikha ng trabaho, paunlarin ang kakayahan ng mga human resources at patatagin ang mga industriya. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Employees Compensation Commission, Executive Director Attorney Kaima Villa B. Velasquez patungkol sa pagtatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 16 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Doble kayod so you can flex something in the future. Okay lang yan, basta ingat lang tayo parati ha. At lagi nating tandaan na may ECC na handang umagapay sa'yo. Wait, sino nga ba si ECC? Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Ang ECP ay benefit sa mga empleyadong nagkasakit, na-aksidente o namatay dahil sa trabaho. Pero bes, huwag kang malilito. Ang ECC ay hindi pareho sa SSS at GSIS. To make it simple, ang ECC ay kahanay ng SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth.
at isa ring social security institution ng gobyerno. Ang ECC ang gumagawa ng mga policies and guidelines tungkol sa Employees Compensation Program. ECC rin ang nagre-review ng lahat ng employees compensation claims na disapproved ng SSS at GSIS. ECC was established in 1975 at sa loob ng mahigit na 4 decades, more than 6 million claims na ang natulungan ng ECC na umaabot na rin sa halagang 39 billion pesos. Noise, di ba? Kung private employee ka, pwede kang sabay mag-claim ng EC at SSS benefits. Double recovery of benefits. Double ang compensation. Kung empleyado ka naman ng gobyerno, maaari kang pumili kung GSIS o EC benefits ang i-claim. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefits policy ng GSIS. Ang pinagkaiba ng ECC sa ibang social security institutions ay employer ang nagko-contribute para sa premium contribution mo. Ibig sabihin, hindi ito kinakaltas sa sweldo mo at wala ito sa payslip mo. Employer mo mismo ang nagbabayad ng iyong EC premium contributions. Sa madaling salita, sagot ka ni boss. Sa private sector, 10 pesos per month ang contribution ng iyong employer kapag ang sahod mo ay mababa sa 14,750 pesos. 30 pesos per month naman ang contribution ng iyong employer kapag ang sahod mo ay 14,750 pesos o higit pa kada buwan. Kung sa gobyerno ka naman nagtatrabaho, 100 pesos per month ang contribution ng iyong opisina, regardless kung magkano ang sahod mo. Ang maganda pa sa Employees Compensation Program ay sa unang araw mo pa lang ng trabaho ay covered ka na. O di ba? Protected ka na agad. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha? Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Magandang balita po para sa ating mga kamanggagawa na nagkasakit, nakaranas ng sakuna o di kaya ay nadisgrasya sa kanilang mga trabaho dahil magkakaroon na po tayo ng isang komprehensibong pasilidad para tulungan po tayong makabalik sa ating mga trabaho at sa pagiging produktibo. At para nga bigyan tayo ng mas marami pang detalye tungkol sa pasilidad na yan at syempre kung ano na ba ang progreso ng proyekto na ito, kasama po natin ngayong araw walang iba kung hindi po ang ating Employees Compensation Commission Executive Director, Attorney Kaima Villa B. Velasquez. Good morning po, Edie Kai. Good morning, Ms. Carla. Good morning, Sir Tim. Maraming salamat po sa pag-imbita sa Employees Compensation Commission dito sa inyong programa ngayong umaga. Ma'am, maraming salamat po dahil tinanggap niyo po ang aming imbitasyon. It's our pleasure and honor po na makasama po kayo today. Diretso po tayo sa ating paksa ngayong umaga. Edie Kai, isa sa mga balaki ng kasalukuyang administrasyon upang patuloy na maiangat at mas mapangalagaan ang ating mga kamanggagawa ay yung pagtatayo nga ng isang rehabilitation center. Edie Kai, pakibahagi naman sa ating listeners and viewers, ano po ba yung naging dahilan para matuloy na itong pagtatayo ng kauna-unahang Workers Rehabilitation Center Complex dyan sa Tanay Rizal? Edie Kai? Ayan, napakaganda ng question nyo kasi talagang maibubungad ng ECC kung ano ba yung mga balaki natin para dito sa sinasabi natin na Workers Rehabilitation Center Complex. So unang-una, yung utos kasi nito, hindi naman to bago. Nanggaling pa to noong 1979 na inutusan tayo ng isang letter of instructions galing pa sa dati nating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagsasabi na trabaho at kailangan ng Employees Compensation Commission na magtayo ng isang rehabilitation center. So hindi siya bagong layunin. Pero sabihin natin sa ngayon na ang talagang dahilan kung bakit natin siya pinupush bukod dito sa utos na to na matagal na ay yung pangangailangan ng mga manggagawa na magkaroon ng isang pasilidad na komprehensibo na makakapagbigay sa kanila ng mga serbisyo na kailangan nila para gumaling at syempre maging
produktibong miyembro ulit ng ating mga manggagawa. Ayan. So, Idikay, nasabi nyo nga po, no, itong WRCC, kung tawagin po natin, ay simula pa po 1979 and then nung May 1 po, Labor Day, inilunsad po natin yung kanyang master plan. At ngayon po naman, Idikay, kamusta naman na po ang progreso nitong pagtatayo po natin ng isang Workers Rehabilitation Center Complex, and ano rin po ba yung mga ahensya na katuwang po natin sa pagtatayo nitong WRCC po natin, ED? Tama ka, Ms. Carla. So, noong May 1, 2024, nag-launch tayo nung kanyang master plan na ito ay magandang tinanggap naman ng ating mga stakeholders na tinatawag. So, ito ay naganap sa Malacanang Palace at nakita ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung ating mga plano para dito at nakita din natin yung suporta niya at suporta ng ibang mga membro ng gabinete para sa proyekto na to. So ngayon, ang tumutulong sa atin sa project na to, of course, Department of Human Settlements and Urban Development, DSUD. Of course, tutulungan din tayo ng DPWH, ng DENR, at syempre ng DILG katuwang ang lokal na gobyerno or pamahalaan ng Tanay Rizal. So maraming ibang ahensya ang gustong magbigay ng assistance sa atin para matuloy ang proyekto. Sa kasalukuyan naman, patungkol dun sa mga tinatrabaho at ginagawa ng Employee Compensation Commission kung parang nasaan na ba tayo dito sa ating process ng paggawa ng proyekto. Kasalukuyan na nire-review ng DPWH at ng DOH at ng PRC na ating kapatid sa DOLE, di ba? Professional Regulatory Commission, yung ating terms of reference na inaasahan natin na ngayong taon na to, 2025, simula na yung bidding at syempre magsimula na rin yung construction para naman matuloy na yung program. Ayan. So nakikita natin dito, Sir Tim, tama po ng Idikay, very rigorous yung ating preparation para talagang maganda yung facility natin or state of the art. Yan nga po yung gusto natin na magawa dito sa WRCC. At magandang malaman no, na talagang yung progreso. Yes. Talagang papunta na tayo doon sa pagtatayo exciting mismo. Part. Papunta na tayo sa exciting part. Nakakatuwa, Sir Tim, Ms. Carla, kasi walang tigil yung ahensya. Of course, sa tulong nating mga kapatid na ahensya din ng gobyerno para tulong-tulong natin magawa itong proyekto na to. At syempre, ito naman sa huli ay para sa pakinabangan ng ating mga manggagawang Pilipino. Yes. Para naman po sa ating mga listeners and viewers, Idikay, sino po ba yung target na matulungan o mabenepisyohan ng ating itinatayong rehabilitation complex at paano rin po ba nito masusuportahan yung Balik Buhay Manggagawa program ng pamahalaan? Oo, yung Balik Buhay ng Manggagawa program na yan, tinatawag natin yan yung Return to Work Assistance Program. So syempre para maintindihan natin mga nanonood at nakikinig, ito yung isang programa ng Employees Compensation Commission kung saan binibigyan natin sila ng komprehensibo na assistance para po maibalik sila sa kanilang mental, physical at magandang well-being. So sa under po ng Employees Compensation Program, syempre po trabaho natin na tulungan yung ating mga manggagawa na una nagkasakit, pangalawa na aksidente. Syempre ito naman para sa hindi inaasahang pagkakataon kung nagkaroon ng pagkamatay sa trabaho, tinutulungan naman natin yung mga naiwan nilang pamilya or beneficiaryo ng kanilang kailangan para makamove on sa buhay. So, dito sa iniisip natin na Workers Rehabilitation Center Complex, ang gusto natin na maging beneficiaries nito ay yung mga manggagawa na nagkaroon na aksidente na kailangan nila ng physical rehabilitation or restoration para naman gumanda ulit ang kanilang pangangatawan at gumanda ulit ang kanilang mental well-being para makatulong sila ulit sa kanilang pamilya, makabalik sila sa trabaho at syempre makapagsimula ulit ng mga produktibong miyembro ng ating lipunan. So nakakatuwa yung project natin at gustong-gusto natin na ipaalam na ito, of course, lahat ng compulsory members ng SSS, lahat ng self-employed members ng SSS, kasama po dito. Ibig sabihin sila ay miyembro ng ECC. Ibig sabihin, pwede rin po sila makakuha ng benefits dito. Lahat po ng manggagawa sa pampublikong sektor, ibig sabihin katulad natin mga manggagawa sa gobyerno ay miyembro din po ng ECC. Ibig sabihin, makakakuha din po tayo ng benepisyo at makakagamit din po tayo ng pasilidad na to. At gusto rin po nating i-highlight yung importansya po na hindi po lamang civilians na manggagawa ang makaka-cover dito. Kasama po ang ating uniform
uniformed personnel. So kasama po ang ating mga PNP, BFP, BJMP at AFP na covered din po ng Employees Compensation Commission. So alam naman po natin, very delikado at very perilous yung kanilang hanap buhay at marami pong pagkakataon na nagkakaroon po sila ng injury sa line of duty. So ito pong facility na ito will be designed para po ma-address yung kanilang pangangailangan para sa rehabilitation services at para makabalik po sila sa kanilang mga trabaho. Ayan. So hindi lang pala po kay private sector workers, kasama din po yung mga government workers and yung ating mga uniformed personnel. So by default, EDKay and Ma'am Carla, lahat ng miyembro ng SSS, GSIS, including yung ating uniform person. Yes. Yes po, ayan. Oo, Ayan. alam natin talaga, importante na alam ng ating mga nakikinig at nanonood yung mga benefits at coverages na kasama sila. Kasi minsan, hindi sila aware na meron silang insurance na katulad na pinoprovide na Employees Compensation Commission at itong facility na to ay nakadesign para pakinabangan ng ating mga magagawa. Ayan. Kay kanina sinasabi po natin na itong facility na to, it will be comprehensive, holistic po yung mga ibibigay nating serbisyo. Pero ano-ano po ba yung mga serbisyo at yung mga facilities po na maaaring asahan ng ating mga kamanggagawa kapag naging operational na po itong itinatayo nating Workers Rehabilitation Center Complex? ED? So, ang Workers Rehabilitation Center Complex, ang tinatawag natin na magiging cornerstone na ating bagong programa na tinatawag nating Disability Management Return to Work Assistance Program. So, TMRWAP. Yan yung balik hanap buhay manggagawa na sinasabi natin kanina. So, layunin kasi ng programa na to na masiguro ang ating mga manggagawa na nagkasakit or na-aksidente ay makakabalik ng maaga sa trabaho kapag sila ay medically surgically kung kailangan, na ready na para ibalik yung kanilang mga sarili sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. So ito ay nagagawa natin sa pamamagitan ng isang interdisciplinary na approach. Ibig sabihin, pagtutuunan talaga natin ng pansin, hindi lang yung physical na pangangailangan na magagawa. Ibig sabihin para kasama ang mental na pangangailangan at social needs. So kasama ang family, mga co-workers, yung working environment, finifit natin or tinitailor fit natin para ma-address yung pangangailangan ng isang person with work-related disability. So yan yung plano natin para dito sa Workers Rehabilitation Center na ito. Bukod po sa nabanggit nyo, EDKay, na more on rehab and medical facilities, ano pa po bang mga pasilidad ang itatayo sa compound nitong WRCC natin, EDKay? So, itong ating facility, una ay magiging isang outpatient facility. So, unang mapapatayo yung main building na may medical rehabilitation, kasunod na yung assistive technology. Ang nakakatuwa dito, napakalaki na ng advances ng medical field sa technology, sa rehabilitation services. So, meron na tayong prosthetic and fabrication center na pinaplano, wellness integration, ibig sabihin, meron tayong mga pinagdudugtong-dugtong na mga services na binibigay para magkaroon ng wellness integration, sama-sama yung binibigay natin na therapy at services para makabalik sila sa kanilang original na status. At syempre, kasama dyan yung hydrotherapy, meron din tayo vocational industrial rehabilitation, allied health, hostel activity center, at syempre meron din tayong chapel para naman sa spiritual needs na ating mga manggagawa. Ayun. So talagang comprehensive talaga po, EDKay, no? So may medical, meron ka pang yung sa iyong mental health and wellness, kasama din yung spiritual, yung wellness din na ikino-consider din natin dito sa ating WRCC. So napakagandang programa po, no, EDKay. Pero pagdating naman po, ED, sa operasyon, nasabi niyo po kanina, marami po tayong mga katuwang na ahensya. Ano po bang ahensya yung mga ngasiwa naman sa pagpapatakbo ng ating rehabilitation center complex? And ito rin po ba, yung WRCC po ba ay maituturing po natin isang pampublikong pasilidad, ED? So,
Ang unang plano para sa Workers Rehabilitation Center ay of course pampubliko siya kasi para siya sa mga manggagawa talaga na nagkasakit or na-aksidente ng dahil sa trabaho. So in theory po, libre at walang babayaran ng ating mga manggagawa na covered ng ECP para gamitin po ang facility na ito. Para po talaga sa kanila to, gagawin to para sa kanilang benepisyo at para sa kanilang pagpapagaling. Sa pagpapatakbo naman po ng ating WRCC, ang plano po talaga at mandato po ng Employees Compensation Commission is i-operate itong facility na to. So ang ECC po ang may responsibilidad para i-operate to. Hindi naman po kami nag-iisa katulad po nung na-mention natin kanina, Ms. Carla, Sir Tim, di ba? Tinutulungan tayo ng iba't ibang ahensya na gustong magbigay din ng assistance para sa isang napakagandang proyekto na katulad nito. So far ngayon, meron na kaming malaking tulong na nakukuha galing sa DOH na nagbibigay ng maraming technical advice sa amin, kasama na ng DSUD, kasama din ng PRC. So pati sa pag-operate niya, katulong din namin ng DOH, ang DSUD at ang PRC at ang iba-iba pang ahensya na magbibigay at nagbibigay ng technical assistance para naman po maging maganda at magaling yung pag-ooperate natin sa facility na ito. So, although, yun nga po, ang plano natin is i-operate siya exclusively para po sa ating mga manggagawa na na-aksidente or nagkasakit sa pagtatrabaho, iniisip din po natin na itong facility na ito na magiging world-class at state-of-the-art facility at first in the country na dedicated po para sa rehabilitation services, kung meron po tayong bandwidth, gusto rin po natin siya na i-offer hindi lamang po dun sa mga na-aksidente or nagkasakit dahil sa trabaho, kundi para din po dun sa mga nangangailangan ng rehabilitation services na hindi dahil sa trabaho yung pagkakasakit or aksidente nila. So gusto natin siyang i-open para sa general public, yun nga yung sinasabi natin. At ito ay pinag-aaralan kung paano yung pinakamagandang paraan para maging available para sa kanila din. Ayan. So hindi yung looking forward na ating plan. So talagang i-open siya for the public para hindi lang workers, mas marami pa yung makinabang dun sa ating napakagandang state-of-the-art na facility na inaabangan natin. Mas exciting kasi magkakaroon na tayo ng rehab complex na sa ngayon wala pa tayo. Yes. So talagang looking forward tayo na maitayo ito, no? May inaasahan po ba tayong date of completion nito, Idikay? Ayan, tama ka dyan, Sir Tim. Siyempre, very time-bound yung ating proyekto at gusto natin na ma-operate siya as soon as possible. So, ang completion deadline po na ibinigay sa atin ng ating mabuting Secretary, Laguesmat, dapat po by 2027, nag-ooperate na po at fully operational na itong ating facility. So lahat po kami dito sa ECC, katulong po ng ating mga partner agencies, ay wala pong tigil para po maisakatuparan na itong pangarap natin na proyekto na ito. Oo, tama yan, Sir Tim. Wala po talagang tigil si Idikay. Yes. Actually, galing po si Idikay sa Geneva, if I may share lang, para talagang mas palakasin pa yung tama, Idi, no? Nakipag-bilateral meeting po tayo, I think with Thailand. Para yes. Tama po, and Canada, Ms. Carla. So, nakakatuwa po yung suporta na binibigay sa atin, even po yung ating mga counterparts po abroad. So, dati po, nabigyan na po tayo ng assistance ng Malaysia at ng Japan. So, ngayon po, nag-o-offer din ng assistance sa atin ang Canada at ang Thailand naman na magbigay talaga ng more ideas kung paano po natin maitatayo ng maganda at mabuti itong facility natin na to. So, excited tayo because sa tulong po natin mabuting Secretary Laguesma na bibigyan niya po ng mga paraan at pagdudugtong-dugtong niya po yung mga connections na kailangan natin para po mabuo talaga itong programa na to, itong project na to sa pinakamadaling panahon. Ayan. So hindi lang po local yung ating mga collaborations, ED, no? Pati international para talagang makuha natin yung mga best practices, best facilities, and best na mga systems na pwede nating ilagay doon sa ating first ever na Workers Rehab Center Complex. Yes. At kung nais pong humingi ng tulong, Idikay, o assistance hinggil sa mga programa at serbisyong handog ng inyong tanggapan, paano at saan po ba nila maaaring maabot ang ECC, Idikay? Ayan, Sir Tim. So, maaari po sila makipag-ugnayan sa contact number na ngayon po ipa-flash ngayon sa ating screen. So, bukod dito, maaari din po sila mag-message sa ating Facebook page, Employees Compensation Commission. Hanapin lang po nila tayo sa Facebook at unang-una po tayong lumalabas pag sinearch po nila tayo sa Facebook. So, maaari din po silang pumunta sa ating website, www.ecc
ecc.gov.ph. At eto pa, meron po tayong ino-offer na online na Zoom link para sa online public assistance na tuwing mock test, 10 a.m. to 12 noon. So kung halimbawa po hindi sila makakonect or nahiya po silang tumawag, pwede po sila na kumonect dito sa Zoom. May nakaabang po na isang ECC Information Public Assistance Division employee na handa pong sumagot ng kanilang mga katanungan para naman po matulungan natin sila. Naka-standby po kami doon 10 to 12 tuwing mock test, bukod po doon sa 24/7 na pwede po kami tawagan or i-message sa Facebook. Ayun. So may hindi lang telephone lines. May Zoom link din. Pwede kayong makapag-usap sa mga ECC na mga officers. Oo, yun yata yung ECC OPA, Online Public Assistance tuwing Tuesday. Di ba nakakatawa yung pangalan niya, Sir Tim? Para madaling tandaan, tawa ka dyan. Online Public Assistance. Ating mga OPA sa ECC. Ibigay at this point, hingi na po kami ng ito na po yung, binasa niyo po ang pagkakataon para magbigay ng mensahe at imbitahin na rin po yung ating publiko na makilahok po sa mga isinasagawa nating mga awareness session ungkol po sa mga programa po ng Employees Compensation Commission. ED? Ayan po. So Ms. Carlos Urtia, maraming salamat. Nag-enjoy ako dun sa pag-uusap natin ngayong umaga. Kasi tuwing pinag-uusapan itong Workers Rehabilitation Center Complex, talagang na-excite kami sa ECC kasi matagal na siyang pinaplano at ngayon sana maisakatuparan na natin. So wala kaming tigil, kayo din sa DOLE, walang tigil sa pagtulong sa amin para magawa natin itong proyekto na to. At sa huli, lagi naman to para sa ating mga manggagawang Pilipino. So gusto lang po namin i-share na meron po kami ECP, Advocacy Seminars and Consultation. Ngayon po, dahil po hindi lang siya sa Metro Manila ginagawa din po natin siya sa ating mga regional offices. Meron po tayo ng July 8 sa Balud, Masbate at July 9 sa Masbate City, Masbate. So kung gusto po nila mag-join, kung meron pong nakikinig na gustong makarinig ng personal na ECP kaalaman tungkol sa Employees Compensation Program, kayo po ay maaaring mag-register. Parehas po na sinabi ko kanina sa Facebook page, mayroon po doon na QR code na pwede po nilang scan para po makapag-register sila at makasali sila sa aming ECP Advocacy Seminars dito po sa Masbate. So, every week po, meron po kami pinupuntahang ibang lugar para po maabot natin yung mga kababayan natin na hindi nang nasa Metro Manila, kundi nasa iba't ibang sulok na ating bansa. Ayan. So, maraming salamat po, ED Kai. Alam namin na very busy po kayo dyan sa ECC. Di lang po sa pagpapatayo ng ating WRCC, pero pati na rin po dun sa ating mga advocacy programs, ng ating mga employees compensation programs po. Ayan, maraming salamat po, ED Kai, for your time and more power po sa buong ECC. Stay safe, ED Kai. Thank you very much. At narinig po ninyo, mga kamanggagawa, sa Employees Compensation Commission, Executive Director, Attorney Kaima Via B. Velasquez. Ako, napakaganda ng programa talaga nitong WRCC, Sir Team. Hindi ito yung first time na talagang fini-feature natin tong WRCC kasi gusto natin na nabibigyan natin ng information yung ating mga kamanggagawa. Ano na ba yung progreso nitong napakaganda at napakamalawak na programa natin? Oo, sinusundan natin yung updates sa pagtatayo nitong Workers Rehabilitation Center. At mas magiging mabilis na to, Sir Tim, kasi marami na tayong mga nagiging kabahagi, katuwang dito sa ating proyekto na to. Hindi lang local, pati international. May mga international partners natin. So, yan talaga, isa yan sa naging agenda. Agenda natin patungo dun sa International Labor Conference at syempre nagbunga naman yan syempre sa pangunguna ng ating Secretary Benvenido Laguesma. Ayan, at maaari din po kayo mga kamanggagawa makipag-ugnayan sa ECC sa pamamagitan po ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website www.ecc.gov.ph o pati na rin sa kanilang FB page, Employees Compensation Commission. Sabi nga ni ED Kai, punta lang kayo dyan, may QR code para maka-access kayo sa kanilang mga iba't ibang mga platforms at programa para sa, I think that's advocacy, no? Yes. Yung advocacy seminars nila. Makasali din kayo. And of course, yung kanilang EC OPA. Every Tuesday. Every Tuesday. Zoom link yan na pwede kayong
mag-join, and then pwede kayong magtanong sa kanilang mga information officers. At para sa inyong mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating DOLE hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph. Ulitin lang po natin, hotline 1349@dole.gov.ph. O kaya naman ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong iba pang mga labor and employment concerns. Hanapin lang po ang official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like na rin mga kamanggagawang ating Facebook page, Department of Labor and Employment. Mag-follow na din sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. I-type lamang ang @dolegov_ph at syempre kami rin ay nasa Viber Community Channel, #Serbisyong DOLE. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan ko anong DOLE program ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ayan, ako naman po, si Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit kayo sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 43 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.